Walang gumagalaw sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang marahan at ritmikong pagtiktak ng isang lumang grandfather clock sa pasilyo. Tila ito ang pulso ng buong kabahayan. Isang pulso na walang buhay, walang damdamin. Para kay Ricardo De Villa, ang katahimikan ay hindi kawalan ng ingay. Ito ay isang pader. Isang muog na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili at ng kanyang dalawang anak. Isang pader na gawa sa kalungkutan at mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatitig sa isang painting na nakasabit sa dingding. Bahagya itong tumagilid, siguro 1 milimetro lang. Ngunit para sa kanya, ang 1 milimetrong yon ay isang malaking kaguluhan. Maingat niyang inayos ang frame, tinitiyak na perpekto itong nakalinya sa sahig. Kaayusan. Iyon ang batas sa bahay na ito. Ang lahat ay dapat nasa tamang lugar. Walang dapat mabago dahil ang pagbabago ay nakakatakot. Ang pagbabago ang kumuha sa kanyang asawa. Ding dong! Ang tunog ng doorbell ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napapikit si Ricardo, isang biglaang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang panggugulo, isang ingay mula sa labas ng kanyang kontroladong mundo. Sino ang mangangahas na guluhin ang kanilang santuwaryo? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Binuksan niya ito ng bahagya. Sapat lang para makita kung sino ang nasa labas, isang babae. Simple ang kanyang suot na bestida, walang kolorete sa mukha. Nakatali lang ang buhok. Sa unang tingin, mukha siyang pangkaraniwan. Ngunit mayroong kakaiba sa kanya. Isang nangangiti. Isang maliit at mahiyahing naman ng ngiti na tila hindi nababagay sa malamig at malungkot na harapan ng mansyon. "Magandang umaga po," sabi ng babae. Ang boses niya ay mahinahon. "Ako po si Lina Reyes, para po sa interview sa pagiging house manager." Naalala ni Ricardo. Oo, ang agency ay nagpadala ng bago. Ang pang-7 sa loob ng 1 taon. Walang tumatagal. Lahat sila ay umaalis. Hindi kinakaya ang katahimikan. O marahil, hindi niya kinakaya ang kanilang ingay. Pinapasok niya ito nang walang sinasabi. Igininya niya ito papunta sa sala. Hindi niya ito pinaupo. "May mga patakaran sa bahay na ito, Miss Reyes," simula niya. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Una, ayoko ng maingay. Pangalawa, lahat ng gamit ay may kanya-kanyang lugar. Huwag mong gagalawin ang anumang hindi mo dapat galawin. Pangatlo, at ang pinakaimportante sa lahat, huwag mong kakausapin ang mga anak ko maliban kung may kinalaman sa kanilang mga pangangailangan. Naintindihan mo? Tumingin sa kanya si Lina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang takot o pag-aalinlangan na siyang karaniwang reaksyon ng mga nauna sa kanya. Sa halip nakita niya ang pag-unawa. "Opo, sir," sagot ni Lina. At muli, ngumiti ito. Malinaw po. Ang ngiting iyon. May kung anong nagtulak kay Ricardo na umatras. Ang ngiting iyon ay masyadong buhay. Masyadong mainit para sa bahay na ito. "Mag-umpisa ka na. Ang listahan ng mga gawain ay nasa kusina," sabi niya, bago mabilis na tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Iyon ang kanyang tunay na santuwaryo. Ang lugar kung saan tanging mga numero at report ang kanyang kaharap. Isinara niya ang pinto at naupo sa kanyang silya. Sa harap niya ay isang malaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng bahay. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa screen na nakatutok sa hardin. Naroon ang kanyang 10 taong gulang na anak, si Miguel. Nakaupo sa isang bench mag-isa, nakatingin sa malayo. Gaya ng dati, mula nang mamatay ang ina nito, wala nang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Ang kanyang mundo ay naging kasing tahimik ng bahay na ito. Biglang may pumasok sa frame. Si Lina. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ano ang ginagawa niya roon?
Hindi nagsalita si Lina. Umupo lang ito sa kabilang dulo ng bench, nag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan nila ni Miguel. Hindi niya tinignan ang bata. Sa halip tumingala siya sa mga puno. Ilang minuto silang ganoon. Tahimik. Pagkatapos, nagsalita si Lina. Ang boses ay sapat lang na lakas para marinig kung sakaling may makikinig. Alam mo ba? Mahinang sabi ni Lina. Ang paborito kong insekto ay alitaptap. Kasi kahit nasa gitna sila ng sobrang dilim, may dala-dala silang sarili nilang ilaw. Hindi gumalaw si Miguel, hindi lumingon. Ngunit nakita ni Ricardo sa monitor ang bahagyang pagigting ng mga balikat ng kanyang anak. Nakikinig ito. Hindi nila kailangan ng araw o buwan, patuloy ni Lina. Tila sa sarili lang nagsasalita. Sila lang, sapat na. May sarili silang liwanag. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa braso ng kanyang upuan. Patakaran bilang 3. Sinabi niyang huwag kakausapin ang mga bata. At sa unang oras pa lang niya sa pamamahay na ito, sinusway na niya agad ito. Sino ang babaeng ito? Balak na sana niyang tumayo at palabasin ito. Ngunit may pumigil sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang panonood. Nanatili si Lina roon ng ilang minuto pa. Bago marahang tumayo at umalis, iniwan si Miguel na muling mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Ricardo ang isang bagay na bago. Ang tingin ni Miguel ay hindi na nakatuon sa malayo. Nakatingin na ito ngayon sa lugar kung saan kanina lang ay nakaupo si Lina Reyes. Buong hapon, naging hindi mapakali si Ricardo. Ang imahe ni Lina at Miguel sa hardin ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang babaeng iyon ay isang anomalya, isang panggugulo sa kanyang perpektong kaayusan. Nang gumabi, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito malakas, hindi ito maingay. Isa itong kaluskos mula sa kusina. Mabilis siyang tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng opisina. Ang bawat yabag ay walang tunog. Habang papalapit siya sa kusina, may naamoy siyang pamilyar. Isang amoy na matagal nang nawala sa bahay na ito. Pagdating niya sa pintuan ng kusina, natigilan siya. Ang malaki at puting-puting kusina na palaging malinis at walang bahid ng anumang dumi ay nagulo. Sa gitna ng mesa may isang malaking bowl. May harina na nakakalat sa ibabaw nito. May mga basag na itlog sa gilid at nakatayo sa tabi ng mesa ang kanyang 2 anak. Si Miguel at ang 7 taong gulang niyang si Sofia. Tahimik silang nakatayo. Ang mga mata ay nakatuon sa babaeng nasa harap nila. Si Lina. May hawak itong rolling pin at may mantsa ng harina sa kanyang pisngi. Nakangiti ito sa mga bata. Okay, masayang sabi ni Lina. Hindi pa napapansin ang presensya ni Ricardo. Sino ang gustong unang magmasa ng dough para sa pandesal natin bukas? Nakatayo lang doon si Ricardo, nakatago sa dilim ng pasilyo. Nakatingin sa eksenang hindi niya kailanman inakalaing makikita sa loob ng kanyang tahanan. Kaguluhan, kalat, at sa gitna ng lahat ng ito, sa mukha ng kanyang 2 anak, may nakita siyang isang bagay na mas nakakagulat pa sa lahat. Isang kislap ng kuryosidad, isang kislap ng buhay. Ang mansyon ng mga De Villa ay parang isang malaking kahon ng yelo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lina Reyes habang pinagmamasdan ang 2 batang nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay malalaki at bilog, puno ng pag-aantay na may halong takot. Parang mga manika na matagal nang nakatago sa aparador. Hindi alam kung paano muling maglaro. Naramdaman niya ang presensya ni Mr. De Villa sa may pintuan kanina. Isang anino na nagmamasid, malamig at mapanuri. Ngunit umalis din ito nang walang imik. Hindi siya natakot. Sa halip, awa ang naramdaman niya para sa ama at lalo na para sa mga anak. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa puso. Huwag kayong mag-alala, hindi naman nangangagat itong harina. Biro niya. Kumuha siya ng kaunting harina
at marahang ipinahid sa dulo ng ilong ni Sofia. Nagulat ang bata. Napakurap-kurap ito at pagkatapos, isang munting nangiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti na tila nailigaw at ngayon lang ulit natagpuan ang daan pauwi. Nakita yon ni Lina at para sa kanya, ang munting nanggiting iyon ay kasing halaga ng ginto. Si Miguel naman ay nanatiling nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid. Pero nakita ni Lina ang bahagyang paggalaw ng kamay nito. Tila nag-aalinlangan kung lalapit ba o hindi. Sige na Miguel, ayan ni Lina. Mas masaya ito kung kasama ka. Dahan-dahan, humakbang ito palapit. At sa gabing iyon, sa gitna ng malinis at perpektong kusina ng mga Devilla, gumawa sila ng isang magulo ngunit masayang alaala. Nagkalat ang harina, may namantsahan na damit. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng mahihinang tunog ng mga kamay na nagmamasa at isang hagik-gik mula kay Sofia. Kinabukasan, habang naglilinis si Lina sa sala, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida, suot ang malalaking sunglasses. Naglakad ito papasok ng bahay na parabang pag-aari niya ang lugar. "So you must be the new help," sabi ng babae. Tinatanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang tingin ay matalim. Sinusuri si Lina mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang murang gamit. "Magandang umaga po. Ako po si Lina," magalang na sagot niya. "I know who you are," walang ganang sabi ng babae. "I'm Clarissa, Isabella's sister." Ang pagbanggit niya sa pangalan ng yumaong asawa ni Ricardo ay may diin, isang paalala ng kanyang pwesto sa pamilyang ito. Naglakad-lakad si Clarissa sa sala, hinahaplos ang mga muebles na parabang tinitingnan kung may alikabok. "My brother-in-law has certain standards, you know. He likes things quiet, orderly. I hope the agency explained that to you." "Opo, ma'am. Malinaw po," sagot ni Lina. Huminto si Clarissa at hinarap siya. "Good, dahil ayokong masira ang alaala ng ate ko sa pamamahay na ito. This house is a memorial to her, not a playground." Ang huling mga salita ay tila isang patama at alam ni Lina na ang tinutukoy nito ay ang ginawa nilang pagbe-bake kagabi. Paano niya nalaman? Ngumiti lang si Clarissa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Just do your job, Lina. Nothing more, nothing less. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na labas sa listahan mo. Baka hindi ka magtagal dito, katulad ng mga nauna sa'yo." Pagkatapos noon ay umalis na ito. Iniwan si Lina na may dalang bigat sa dibdib. Hindi ito isang babala, isa itong banta. Kinahapunan, nakita ni Lina si Sofia na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng kanyang kwarto, nakatingin sa bintana. Dahan-dahan siyang pumasok, may dalang papel at mga krayola. Inilapag niya ito sa sahig. Hindi kalayuan sa bata. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa sahig, kumuha ng isang pirasong papel at nagsimulang gumuhit ng isang maliit na bahay na may hardin na puno ng bulaklak. Ilang sandali pa, naramdaman niyang gumalaw si Sofia. Dahan-dahan itong lumapit. Kumuha ito ng papel at isang itim na krayola. Gumuhit ito ng isang malaking bahay, 4 na tao. Lahat ay stick figures. Ang isa ay nakahiga. Ang 3 ay nakatayo, malayo sa isa't isa. Walang mga bibig, walang mga ngangiti. Napatingin si Lina sa guhit, isang perpektong larawan ng kalungkutan ng pamilyang ito. Hinawakan niya ang balikat ni Sofia. Sa pagkakataong yon, hindi nagsalita ang bata, ngunit sumandal ito sa kanya at naramdaman ni Lina ang bigat ng lahat ng luhang hindi nito maiyak. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lina sa kanyang pagtulog. Ang dilim ng kanyang kwarto ay dahan-dahang nag-iba, naging pamilyar, naging masikip. "Saan ka na naman pupunta?" Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang boses na puno ng galit. "Akala mo
Makakatakas ka sa akin. Akin ka lang. Naramdaman niya ang paghigpit ng isang kamay sa kanyang braso. Nakita niya ang isang anino, malaki at nakakatakot. Pilit siyang nagpupumiglas, sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Lina! Napabangon si Lina, humihingal. Ang dibdib ay malakas na kumakabog. Basa ang kanyang likod ng pawis at nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapan niya ang switch ng ilaw sa tabi ng kama. Nang bumukas ang ilaw, ang nakakatakot na anino ay naglaho. Napalitan ito ng 4 na sulok ng kanyang simpleng kwarto sa servant's quarter. Ang katahimikan ng mansyon ay bumalot sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi malamig. Ito ay isang kalasag, isang proteksyon mula sa ingay ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Napahawak siya sa kanyang pulsuhan. Kahit sa dilim, alam niya ang itsura ng pilat na naroon. Isang maputlang linya, isang permanenteng paalala. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Pagtakas, pagsisimula muli. Sa mga batang yon, sa kanilang mga matang puno ng lungkot, nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang paghilom ng kanilang mga sugat ay tila paghilom na rin ng sarili niyang puso. Hindi siya susuko, hindi siya magpapatinag sa mga banta ni Clarissa o sa mga multo ng kanyang nakaraan. Para kina Miguel at Sofia, lalabanan niya ang anumang dilim. Samantala, sa labas ng malalaking gate ng mansyon, nakaparada pa rin ang itim na kotse ni Clarissa. Ang loob nito ay madilim. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang screen ng kanyang cellphone. Nakataas ang isang kilay niya habang kausap ang isang tao sa kabilang linya. Kutheo doy kuta! Malamig niyang utos. Ang boses ay puno ng lason. Oras-oras, araw-araw. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat galaw, bawat kausap, lalo na ang nakaraan niya. Humanap ka ng kahit anong dumi na pwede kong gamitin laban sa kanya. Ibinaba niya ang tawag, isang mapanganib na ngiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa bintana ng mansyon. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Umuwi ng maaga si Ricardo kinabukasan. Isa na namang pulong ang natapos, kung saan ang mga numero at porsyento ay tila walang katapusan. Ngunit sa huli, wala ring kabuluhan. Pagod na siya. Pagod na sa pagpapanggap na lahat ay maayos, na ang tagumpay sa negosyo ay sapat na para punan ang malaking puwang sa kanyang dibdib. Ipinork niya ang kotse at pumasok sa mansyon, hinahanda ang sarili para sa karaniwang sasalubong sa kanya, ang nakabibinging katahimikan. Ngunit may iba ngayon. Isang tunog. Mahina lang sa simula, ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, palakas ito ng palakas. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunog na halos nakalimutan na niya kung paano pakinggan. Isang halakhak, matinis, puro at puno ng kagalakan. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang maleta na hawak niya ay bumagsak sa marmol, lumikha ng malakas na kalabog na hindi man lang niya pinansin. Ang tawang yon, kilala niya. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Papunta ito sa likod bahay, sa hardin. Ang hardin na dati paboritong lugar ni Isabela, ngunit ngayoy isang lugar na iniiwasan niya. Sumilip siya mula sa salaming pinto at ang kanyang hininga ay halos mapatid. Ang dati maayos at halos walang buhay na hardin ay puno na ngayon ng buhay. May mga bagong tanim na bulaklak, may mga gamit sa paghahardin na nakakalat. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang kanyang 2 anak at si Lina. Nakaupo sila sa damuhan na papalibutan ng lupa. Si Lina ay may hawak na maliit na pandilig at sinasadyang iwisik ito kay Sofia. At si Sofia, tumatawa. Humahalakhak ito habang sinusubukang takasan ng mga patak ng tubig. Ang mukha ay puno ng ngiti, ang mga mata ay nagniningning. Maging si Miguel,
na tahimik na nagbubungkal ng lupa ay may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Isang eksena ng perpektong kaguluhan, isang eksena ng purong kaligayahan. Napahawak si Ricardo sa kanyang dibdib. May kung anong kumirot doon, isang halo ng sakit at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Gaano nakatagal mula noong huli niyang nakitang ganito ang kanyang mga anak? Ang kanyang pamamaraan, ang kaayusan, ang disiplina, ang katahimikan, ay isang malaking kasinungalingan. Itinayo niya ang isang kulungan sa paligid nila. Akala niya'y para sa kanilang proteksyon, ngunit sa katotohanan, para lang sa sarili niyang kaduwagan. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang ingay ay tila isang paglapastangan sa sagradong sandaling iyon. Nakita niya ang pangalan ni Clarissa sa screen. Sinagot niya ito. "Rick, napatawag ako." Simula agad ni Clarissa, ang boses ay puno ng pagkaalarma. "Sinabi sa akin ng isa sa mga hardinero na ang bagong katulong ay ginugulo ang hardin ni ate. Pinapabayaan niya ang mga bata na maglaro sa putik. You have to fire her. She's destroying Isabella's memory." Nakinig lang si Ricardo. Ang mga salita ni Clarissa ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa hardin. Nakita niyang tinulungan ni Lina si Miguel na itanim ang isang maliit na sunflower. "Rick, are you listening to me?" Pilit ni Clarissa. "I'll handle it." Mahinang sagot ni Ricardo. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya sumang-ayon dito. "What do you mean, you'll handle it? You need to get rid of her, now." "I said," ulit ni Ricardo, mas may diin ngayon, "I'll handle it, Clarissa." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang hipag. Dahan-dahan, itinulak niya ang salaming pinto para bumukas. Agad na natigil ang tawanan. Si Sofia ay napatakbo sa likod ni Lina. Si Miguel ay natigilan sa pagbubungkal. Maging si Lina ay napatayo ng tuwid. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Handa nang humingi ng tawad. Inaasahan nilang lahat na magagalit siya. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Ricardo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Naglakad siya papunta sa isang bakanting bench na nasa ilalim ng isang puno, hindi kalayuan sa kanila. Umupo siya at nanood. Pinanood niya kung paano dahan-dahang nawala ang takot sa mukha ng kanyang mga anak at napalitan muli ng tuwa. Pinanood niya kung paano sila tinuruan ni Lina na alagaan ang mga halaman. Pinanood niya ang dumi sa kanilang mga kamay, ang nangiti sa kanilang mga labi, ang buhay sa kanilang mga mata. Hindi niya namalayan, isang oras na pala siyang nakaupo roon, isang tahimik na manonood sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Nang gabing iyon, nasa loob na naman si Ricardo ng kanyang malamig at tahimik na opisina. Nakatingin siya sa mga papeles sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. May napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng kanyang leather-bound na planner. Isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit na bulaklak. Isang marigold. May kaunti pang lupa na nakadikit sa tangkay nito. Alam niyang galing ito sa hardin. Alam niyang isa ito sa mga itinanim ng kanyang mga anak kanina. Maingat niyang kinuha ang munting bulaklak. Hinaplos niya ang malambot nitong talulot. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang ikinukubli. Ang pag-asa. Dinala niya ang bulaklak sa kanyang ilong. Mayroon itong amoy ng lupa, ng halaman, ng simula. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nagbago ang hangin sa loob ng mansyon. Hindi ito biglaan, dahan-dahan. Katulad ng unti-unting paglusaw ng yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Naramdaman yon ni Lina sa maliliit na bagay. Ang katahimikan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Mayroon ng mga puwang kung saan nakakasingit ang tunog. Ang kaluskos ng mga dahon sa hardin, ang mahinang tunog ng mga krayola ni Sofia sa papel, ang tunog ng mga pahina ng librong binabasa ni Miguel,
At si Mr. De Villa, nagbago rin siya. Isang umaga, habang naghahanda si Lina ng almusal, dumaan ito sa kusina. Karaniwan, dumidiretso lang ito sa dining area na parang hindi siya nakikita. Ngunit sa pagkakataong yon, huminto ito. "Lina?" sabi nito. Napalingon si Lina, bahagyang nagulat. "Sir? Kumain ka na ba?" Natigilan si Lina sa simpleng tanong. Sa loob ng ilang linggo niya sa mansyon, ngayon lang ito nagpakita ng interes sa kanya na labas sa trabaho. Mamaya na po, sir. Pagkatapos po ninyo." Tumango ito, ngunit may sinabi pa. "Sabayan mo na kami. Marami naman ang nakahanda." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lina. Naglakad na ito palayo. Ngunit naiwan kay Lina ang isang kakaibang pakiramdam. Isang init na unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Ang maliliit na bagay ay nasundan pa ng iba. Paminsan-minsan, kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, tumatango na ito sa kanya, hindi tulad dati na para siyang hangin lang. Minsan, inabutan niya itong nakangiti habang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa hardin. Isang gabi, nasa gitna sila ng hapunan nang muling tumawag si Clarissa. Nasa speakerphone ang tawag, kaya naririnig ni Lina mula sa kusina ang usapan. "Hindi ko maintindihan, Rick. Bakit pinababayaan mo ang babaeng iyan na baguhin ang lahat? Pati ba naman ang paboritong ulam ni ate, pinalitan na niya?" Boses ni Clarissa na puno ng pagkainis. Narinig ni Lina ang pagbuntong hininga ni Ricardo. Kaldereta ang niluto niya, Clarissa. Paborito rin iyon ni Isabela. "Pero hindi ganyan ang luto ni ate. Masyadong maraming patatas. My sister would never—" "Masarap ang luto niya, Clarissa," putol ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "At gusto ito ng mga bata. Iyon ang importante." Katahimikan. Pagkatapos ay ang galit na boses ni Clarissa. "Hindi na kita kilala, Ricardo." At ibinaba nito ang tawag. Napahawak si Lina sa gilid ng lababo. Ang puso niya ay tumatalon. Ipinagtanggol siya nito. Sa harap ng bayaw nito, pinili nito ang panig niya. Para sa isang taong sanay na laging mag-isa at walang kakampi, ang pakiramdam ay bago at napakatamis. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa opisina ni Ricardo, may nahulog siyang isang lumang libro mula sa estante. Isa itong libro tungkol sa paghahardin. Nang buksan niya ito, may nakasulat sa unang pahina. "Para sa aking Ricardo, naway ang hardin na ito ang maging simbolo ng ating pag-ibig. Laging lumalago, laging namumulaklak. Nagmamahal, Isabela." Napaupo si Lina sa sahig, yakap ang libro. Hindi selos ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pag-unawa sa bigat ng nawala sa pamilyang ito. Ang babaeng nagsulat nito ay minahal ng husto ang lugar na ito, ang mga taong ito. At naramdaman ni Lina na ang pag-aalaga niya sa hardin at sa mga bata ay isang paraan ng pagpapatuloy sa pagmamahal na yon. Nang gabing iyon, isang sigaw ang gumising sa kanya. Galing ito sa kwarto ni Sofia. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas. Pagdating niya sa pintuan ng kwarto ni Sofia, halos mabangga niya si Ricardo na patakbo ring dumarating mula sa kabilang direksyon. Nagkatinginan sila, dalawang taong may iisang layunin. Ang patahanin ng isang batang umiiyak. Nauna siyang pumasok. Nakita nila si Sofia na nakaupo sa kama, umiiyak habang tulog. Isang masamang panaginip. Agad na lumapit si Lina at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Shh, Sofia, andito lang ako." Mahinahon niyang bulong. "Ligtas ka, panaginip lang yan." Nakatayo lang si Ricardo sa may pintuan, pinapanood kung paano dahan-dahang kumalma ang kanyang anak sa mga haplos at bulong ni Lina. Ilang sandali pa, muling nahimbing si Sofia. Ang paghinga ay malalim at payapa na. Dahan-dahang tumayo si Lina. Naglakad siya papunta sa pintuan kung saan nag-aantay si Ricardo. "Salamat,"
Halos pabulong na sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatuon sa natutulog na anak. Wala po yun, sir, sagot ni Lina. Sabay silang lumingon para lumabas ng kwarto. Sabay din nilang hinawakan ang doorknob. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Lina. Ang init ng palad ni Ricardo ay bigla at hindi inaasahan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Sorry, sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila sa dilim. Hindi nila makita ng malinaw ang mukha ng isa't isa, ngunit sapat na ang liwanag mula sa pasilyo para makita ang pagkailang sa kanilang mga mata. Tumalikod na si Lina at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. Ang puso ay kumakarera. Hindi na siya nakatulog. Ang pakiramdam ng kamay ni Ricardo ay nanatili sa kanya. Bumaba siya sa sala. Umaasang ang pag-inom ng isang basong tubig ay makakatulong para pakalmahin ang sarili. Naupo siya sa sofa, niyakap ang kanyang mga tuhod. Hindi nagtagal. Sa sobrang pagod ng isip at katawan, dinalaw na siya ng antok. Ilang oras ang nakalipas, bumaba rin si Ricardo. Hindi rin mapakali. Nakita niya si Lina na mahimbing na natutulog sa sofa. Mukha itong pagod. Mukha itong payapa. Kumuha siya ng isang manipis na kumot mula sa kabinet. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na huwag makalikha ng ingay. Inilatag niya ang kumot sa ibabaw ni Lina. Habang kinukumutan niya ito, napadako ang kanyang tingin sa braso ni Lina na nakalabas. Sa may pulsuhan nito, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, may nakita siyang isang guhit, isang maputlang pilat. Napakunot ang noo ni Ricardo. Hinawi niya ng bahagya ang kumot para makita itong maigi. Hindi ito basta-basta galos. Ito ay isang pilat na may kwento. Isang malamig na katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Binubura ang lahat ng init na naramdaman niya kanina. Anong nangyari sa kanya? Ang pilat ay nanatili sa isipan ni Ricardo. Kahit na matagal nang umalis si Lina sa sala. Isa itong maliit na detalye, isang hindi perpektong linya sa isang taong nagsimula nang maging perpektong lunas sa magulo niyang mundo. At dahil si Ricardo ay isang taong sanay na sinusuri ang lahat ng detalye, hindi niya ito maaaring palampasin. Kinabukasan, sinubukan niyang magtanong. Ginamit niya ang boses na ginagamit niya sa boardroom. Kalmado, walang emosyon, naghahanap ng impormasyon. Lina, tawag niya habang naghahain ito ng kape. Saan ka nga pala galing bago ka pumasok dito sa amin? Natigilan si Lina sa gitna ng pagsasali ng kape. Isang mabilis na anino ng kaba ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng isang pilit na ngiti. Sa probinsya lang po, sir. Sa Laguna. Sagot niya, umiiwas ng tingin. Gusto niyo po ba ng asukal sa kape niyo? Hindi sumagot si Ricardo. Malinaw ang pag-iwas nito. Ang mabilis na pag-iba ng usapan. Ang biglaang paggamit muli ng sir na tila naglalagay ng pader sa pagitan nila. Ang pag-iwas na yon ay mas nagpaalab sa kanyang pagdududa. Parang naramdaman ni Clarissa ang pagbabago sa hangin. Dumating ito ng tanghaling iyon, hindi na nag-abiso. Dala-dala niya ang isang aura ng pekeng pag-aalala. Rick, kamusta ka na? Sabi nito. Humalik sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay mabilis na lumingon sa paligid. Hinahanap si Lina. Ang mga bata? Nasa hardin sila, kasama si Lina. Walang ganang sagot ni Ricardo. Umupo si Clarissa sa tapat niya. Ang mukha ay seryoso. Rick, alam kong nagagalit ka pa rin sa akin. Pero ginawa ko lang yon dahil nag-aalala ako. Kaya nga, nag-imbestiga ako ng kaunti tungkol sa kanya. Para lang sa kaligtasan ng mga bata. Napakunot ang noo ni Ricardo. What did you do? Huwag kang magalit. Isang simpleng background check lang. Sabi ni Clarissa, inilalabas ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Para lang makasiguro tayo. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Hindi ko na yan bubuksan. Ikaw na ang bahala. Pero bilang tita ni na Miguel at Sofia, kailangan kong gawin ang lahat para maprotektahan sila.
Tumayo na si Clarissa. Sige na, aalis na rin ako. Dumaan lang talaga ako para ibigay yan. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. Mag-ingat ka, Rick. Hindi lahat ng tao ay tulad ng inaakala natin. Naiwan si Ricardo na nakatitig sa envelope. Isang bahagi niya ang gustong sunugin ito. Ang bahaging nakakita sa tawa ni Sofia at sa pag-asa sa bulaklak na bigay ni Miguel. Ngunit nanalo ang kabilang bahagi. Ang CEO, ang ama, ang lalaking natatakot magkamali ulit. Binuksan niya ang envelope. Sa loob, naroon ang mga dokumento. Isang listahan ng mga address kung saan tumira si Lina sa nakalipas na 2 taon. 7 lahat. May mga record ng maliliit na utang mula sa iba't ibang tao, hindi nabayaran. Isang report mula sa dati niyang pinasukan sa isang maliit na karinderya na umalis daw siya ng walang paalam. Walang malaking krimen, walang mabigat na kaso. Ngunit kung pagsasama-samahin, nagpinta ito ng isang larawan ng isang taong hindi mapakali, isang taong laging tumatakbo, isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Isinara ni Ricardo ang envelope. Ang panga ay naninigas. Nalinlang ba siya ng isang ngiti, ng ilang pirasong pandesal at mga bulaklak sa hardin? Ang init na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang nanlamig. Ang pader na unti-unting gumuho ay muli niyang itinayo. Mas mataas at mas matibay ngayon. Naramdaman agad ni Lina ang pagbabago. Ang tango sa pasilyo ay nawala. Ang mga mata ni Ricardo ay lumalampas na lang sa kanya. Ang boses nito, kapag kinakausap siya, ay bumalik sa dati. Formal, malamig, walang anumang bahid ng personal na koneksyon. Lina, pakidala ang report na ito sa opisina. Utos nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Lina, siguraduhin mong tahimik ang mga bata mamayang hapon. May conference call ako. Nasasaktan si Lina. Nalilito. Ano ang nagawa niya? Ano ang nagbago? Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng hapagkainan, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit nakita ni Lina sa mga mata ni Ricardo ang lahat. Ang pagdududa, ang galit, ang pagkalito. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng isang blankong ekspresyon. Umiwas ito ng tingin at umalis. Naiwan si Lina na parang sinaksak ang puso. Ang init na sandali nilang pinagsaluhan sa gitna ng lamig ay isa na lamang ngayong alaala. Kinagabihan, nasa opisina si Ricardo. Pilit na ibinabaling ang atensyon sa trabaho. Ngunit ang mukha ni Lina, ang nalilitong sakit sa mga mata nito, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litrato ni Lina. Ngunit hindi ito nag-iisa. Katabi nito ang isang lalaki na may magaspang na itsura. Ang braso ay nakaakbay sa kanya ng mahigpit. Si Lina sa litrato ay hindi nakangiti. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng takot. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Alam mo ba kung sino talaga ang pinatuloy mo sa bahay mo? Ang litrato sa cellphone ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Pinagmasdan niya itong muli. Ang lalaki. Ang takot sa mga mata ni Lina. Ang tanong na bumabagabag sa kanya. Sino ka ba talaga? Ngunit kasabay ng pagdududa, may sumibol na isa pang damdamin. Galit. Hindi lang kay Lina, kundi sa sitwasyon. Sa sarili niya. At higit sa lahat, kay Clarissa. Masyadong perpekto ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pagbisita, ang envelope, at ngayon, ang litratong ito. Parang isang dula na isinulat at idinire ng iisang tao. Kinabukasan hindi niya pinansin si Lina. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa paghihintay. At hindi nga siya nabigo. Bandang tanghali, dumating ang itim na kotse ni Clarissa. Pumasok ito sa bahay na may daladalang basket ng prutas.
Ang mukha ay nagpapanggap na isang inosenteng bisita. "Rick, how are you?" Bati nito. "Dinalhan ko kayo ng paborito ninyong mangga." Hindi sumagot si Ricardo. Hinintay niyang makapasok ito sa sala. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. "Umupo ka, Clarissa," sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Naramdaman ni Clarissa ang pagbabago sa tono ng kanyang bayaw. "Is there a problem?" Hindi nagsalita si Ricardo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang litrato, at inilapag ito sa mesang salamin sa kanilang pagitan. Ang tunog ng paglapag ng cellphone ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Napatingin si Clarissa sa litrato. Sa isang iglap, isang munting kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng pagkaalarma. "Diyos ko, Rick, sino yan? Anong—" "Wag mo na akong dramahan, Clarissa." Putol ni Ricardo. Ang boses ay nagsisimula ng manlamig. "Sino ang nagpadala nito?" "Hindi ko alam." "Rick, bakit ako ang tinatanong mo? Nag-aalala lang ako para sa'yo." Tumayo si Ricardo. Naglakad siya palibot sa sofa na parang isang leon na unti-unting lumalapit sa kanyang biktima. "Nag-aalala? Katulad ng pag-aalala mo nang ibigay mo ang envelope na ito?" Itinapon niya ang brown envelope sa mesa, sa tabi ng cellphone. "O katulad ng pag-aalala mo nang ituro mo sa akin ang bawat maliit na pagkakamali niya, simula pa lang." Nagsimulang mamutla si Clarissa. "Hindi kita maintindihan. I was just trying to help." "Help?" Huminto si Ricardo sa likod ng inuupuan nito. "O baka naman gusto mo lang talagang mapaalis siya? Sabihin mo sa akin, Clarissa, ano ba talaga ang problema mo kay Lina? Dahil ba nagugustuhan na siya ng mga bata? O dahil ba nakikita mong nagugustuhan ko na rin siya?" Sa sinabi niyang iyon, tila may nabasag sa loob ni Clarissa. Ang maskara ng pag-aalala ay nalaglag. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit at hinanakit. Tumayo ito at hinarap si Ricardo. "Nagugustuhan? Ricardo, naririnig mo ba ang sarili mo? Isang katulong lang siya. Isang hampas lupa na hindi natin alam kung saan galing. Paano mo nagagawang pag-isipan na palitan ang ate ko ng isang tulad niya?" "Walang pumapalit sa ate mo," sigaw ni Ricardo. "Talaga? Bakit hinahayaan mong baguhin niya ang lahat? Ang hardin, ang mga pagkain, ang bahay na ito ay alaala ni Isabela. At sinisira niya ang lahat ng yon." Natahimik si Ricardo. Tinititigan ng galit sa mukha ng kanyang hipag. At doon niya nakita ang lahat. Ang selos. Ang pait. "Ikaw," mahinang sabi ni Ricardo. Ang realisasyon ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang isipan. Paano mo siya nahanap? Sa dinami-dami ng agency? Paano ka nakasiguro na siya ang mapapadala dito? Nagtanong-tanong ako. Mabilis na sagot ni Clarissa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-iwas. "Naghahanap ako ng pinakamahusay na—" "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. "Aminin mo, ikaw ang nagpasok sa kanya dito." Natahimik si Clarissa. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkagulat at pagkatakot. Hindi niya inaasahan ito. "Oo, ako nga." Pag-amin niya sa wakas, ang boses ay nanginginig sa galit. "Ako ang kumuha sa kanya. Naghahanap ako ng pinakasimpleng babae mula sa probinsya. Akala ko hindi siya magtatagal. Akala ko, sa loob ng 1 linggo, susuko na siya sa katahimikan ng bahay na ito at sa lamig ng mga bata. Isang perpektong halimbawa para ipamukha sa'yo na walang sino man ang pwedeng pumalit kay Isabela." Napaurong si Ricardo. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi lang siya nagsinungaling, nagplano siya. Nagmanipula. "Pero nagkamali ako." Patuloy ni Clarissa, ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Masyado siyang magaling. Nakuha niya ang loob ng mga bata. Nakuha niya ang loob mo
Kaya kinailangan kong gumawa ng paraan para makita mo kung sino talaga siya. Tinitigan ni Ricardo si Clarissa, hindi bilang hipag niya, kundi bilang isang estranghero. Isang taong binalot ng sarili nitong pait at insecurities. Ginamit niya ang mga anak niya. Ginamit niya si Lina. At ginamit niya siya. Isang malamig at nakakakilabot na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pinalidad. Ngayon din. Natigilan si Clarissa. Rick, hindi. Pakinggan mo. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya, itinuturo ang pinto. Walang nagawa si Clarissa kundi kunin ang kanyang bag at maglakad palabas. Ang kanyang balikat ay nakakrus, talunan. Naiwan si Ricardo sa gitna ng sala, humihingal. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay niloko siya. Ngunit habang dahan-dahang humuhupa ang kanyang galit, isang mas mabigat na problema ang pumalit. Kung nagsinungaling si Clarissa tungkol sa kanyang motibo, posible kayang nagsinungaling din siya tungkol sa impormasyon sa envelope. Posible kayang ang litratong ito ay bahagi rin ng kanyang plano. At ang pinakamahalagang tanong, kung hindi totoo ang lahat ng iyon, ano ang totoong kwento ni Lina Reyes? Ang pag-alis ni Clarissa ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa mansyon. Sa halip, nag-iwan ito ng isang nakakabinging katahimikan na mas mabigat at mas komplikado kaysa dati. Ramdam ni Lina na may nangyari. Nakita niya ang pagmamadaling umalis ni Clarissa, ang bakas ng luha at galit sa mukha nito. At nakita niya si Ricardo na nakatayo sa sala, mukhang isang gusaling malapit ng gumuho. Buong hapon, hindi ito lumabas ng opisina. Kinagabihan, naglakas loob si Lina na kumatok sa pinto nito. Sir, handa na po ang hapunan. Hindi ako kakain, ang malamig na sagot mula sa loob. Pinilit ni Lina. Sir, kailangan niyo pong kumain. Ang mga bata po, biglang bumukas ang pinto. Si Ricardo ay nasa harapan niya, ang muka ay pagod, ang mga mata ay puno ng gulo. Pakainin mo na lang sila, sabi nito, bago muling isara ang pinto. Ngunit bago pa man niya ito maisara ng tuluyan, nagsalita siyang muli. Lina, humarap si Lina. Po? Tinitigan siya ni Ricardo, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang galit kanina kay Clarissa ay nawala na, napalitan ng isang pagod at nalilitong pagdududa. Sino ka ba talaga, Lina? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit mabigat. Natigilan si Lina. Ang tanong na yon, ang parehong tanong na bumabagabag sa kanyang mga bangungot. Ano po ang ibig niyong sabihin, sir? Inilabas ni Ricardo ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang litrato. Ang litrato niya kasama si Marco. Ang puso ni Lina ay tila huminto sa pagtibok. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga pader ng opisina ay tila lumalapit. Sinisikip siya. Sino siya? Tanong muli ni Ricardo. At bakit ka pumayag sa plano ni Clarissa na papasukin ka dito? Plano ni Clarissa? Anong plano? Ang utak ni Lina ay hindi makapagproseso ng maayos. Ang tanging nakikita niya ay ang litrato, ang mukha ni Marco, at ang malamig na pagdududa sa mga mata ng lalaking unti-unti na niyang pinigilan niya ang sarili. Hindi ko po alam ang tungkol sa anumang plano, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. At siya po ang dati kong asawa. Dating asawa? Ulit ni Ricardo. Ang diin sa salitang dati ay puno ng pag-aalinlangan. Kaya ba sunod-sunod ang paglipat mo ng tirahan dahil ba sa kanya o may tinatakbuhan ka pa? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Inakusahan siya. Hinuhusgahan. Ang lahat ng hirap niya, ang lahat ng pag-aalaga niya sa mga bata, ang lahat ng init na sinubukan niyang ibalik sa bahay na ito, lahat ay nabaliwala. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi po ako masamang tao, sir.
Iyon lang ang tanging niyang nasabi. Ang lalamunan ay may nakabara. Hindi niya kayang ikwento ang lahat. Hindi sa ganitong paraan. Hindi kapag ang taong kaharap niya ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang kriminal. Ang sakit ay napakabigat. Tinalikuran niya si Ricardo. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito. Naglakad siya, hindi pa balik sa kusina, kundi sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hakbang ay isang desisyon. Hindi siya maaring manatili sa isang lugar kung saan wala siyang tiwala. Tahimik niyang inimpake ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit ng pagtataksil. Paglabas niya ng kwarto, dala ang kanyang bag. Naabutan niya sa pasilyo ang dalawang bata. Nakita nila ang bag sa kanyang kamay. Ang mukha ni Sofia ay agad na nalukot, handa nang umiyak. Maging si Miguel, na laging tahimik, ay nagpakita ng panik sa kanyang mga mata. "Aalis ka na, Ate Lina?" tanong ni Sofia. Ang boses ay basag. Lumuhod si Lina para magpantay sila. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. "Kailangan lang, mahal ko," sabi niya. Pilit nang ngumingiti habang ang luha ay sunod-sunod na pumapatak. "Huwag!" sigaw ni Sofia at niyakap siya ng mahigpit. "Dito ka lang." Lumapit si Miguel. Sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kamay ni Lina. Ang mga munti nitong daliri ay humigpit na para bang natatakot. Nabibitaw siya. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ang eksenang yon ang halos dumurog sa puso ni Lina. Ito na ang kanyang pamilya. Ngunit paano siya mananatili kung ang haligi ng pamilyang ito ay tingin sa kanya'y isang sinungaling? Hinalikan niya ang noo ng dalawang bata. "Babalik ako para dalawin kayo, pangako." Pagsisinungaling niya. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ni Sofia at ang pagkakahawak ni Miguel. Bawat sandali ay isang pagpapahirap. Tumayo siya at mabilis na tumalikod. Hindi na muling lumingon dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, hindi na siya makakaalis. Naglakad siya sa mahabang pasilyo, pababa sa hagdanan, at tinungo ang malaking pinto sa harapan. Ang puso niya ay basag na basag. Habang binubuksan niya ang pinto, iniisip niya kung saan siya pupunta, kung paano siya magsisimulang muli. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Isang tao ang nakatayo sa labas, sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa beranda. Isang taong pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang parehong mukha sa kanyang mga bangungot. Ang parehong mukha sa litrato. Nakangiti ito sa kanya. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Isang nangiting mapanganib at puno ng pananabik. "Nakita na rin kita, mahal ko," sabi ni Marco. "Akala mo makakatakas ka sa akin?" Nakatayo si Ricardo sa itaas ng hagdanan, nakasandal sa pader. Ang buong katawan ay nanlalambot. Narinig niya ang lahat. Ang pag-iyak ni Sofia, ang tahimik na pagsusumamo ni Miguel, at ang basag na boses ni Lina habang nagpapaalam ito. Isang malaking pagkakamali. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Dapat ay kinausap niya ito. Dapat ay nakinig siya. Ngunit hinayaan niyang kainin siya ng pagdududa, ng lason na itinanim ni Clarissa. Ngayon, paalis na si Lina. Paalis na ang liwanag na dahan-dahang bumubuhay sa madilim niyang mundo. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo, pigilan siya, lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging duwag at puno ng pride, ay pumipigil sa kanya. At sa gitna ng kanyang panloob na labanan, nakikita niya itong buksan ng pinto. Nakita niya itong matigilan. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya makita kung sino ang nasa labas. Ngunit nakikita niya si Lina. Nakikita niya ang pagbabago sa tindig nito. Ang katawan nitong biglang nanigas. Ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. At ang takot. Isang dalisay na takot.
Isang uri ng takot na hindi kayang pekein. Ang parehong takot na nakita niya sa litrato. Biglang isang anino ang pumasok sa loob ng mansyon. Isang lalaki. Ang lalaki mula sa litrato. Nakita na rin kita. Mahal ko. Sabi nito, ang boses ay may panunuya. Akala mo makakatakas ka sa akin? Ang mahal ko na yon ay hindi pagmamahal. Ito ay pagmamay-ari, pagbabanta. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Isang mabilis na pagkaintindi ang dumaan sa kanyang isipan. Ang pilat, ang pag-iwas, ang pagtakas, ang litrato. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi si Lina ang problema. Hindi siya ang sinungaling. Siya ang biktima. Siya ang tinatakbuhan. Siya ang pinoprotektahan niya. Si Marco ay dahan-dahang lumapit kay Lina. Ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumalaki. Parang isang mandaragit na nakakita ng biktima. Nakita ni Ricardo na automatikong itinulak ni Lina ang dalawang bata sa likod niya. Ang mga kamay ay nakadepensa. Ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman. Pinoprotektahan sila ni Lina. At sa sandaling iyon, ang huling pader sa puso ni Ricardo ay gumuho. Ang pagdududa, ang galit, ang pride, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding takot. Takot na mawala si Lina. Takot para sa mga anak niya. Takot na ang taong nagbigay buhay muli sa kanila ay masaktan. Mabilis na gumalaw si Marco. Halika na, Lina, sabi nito. Sinusubukang hawakan ang braso ni Lina. Uuwi na tayo. Napaatras si Lina. Huwag mo akong hawakan. Biglang humakbang si Marco, mas agresibo. Anong huwag? Akin ka. Babalik ka sa akin. Nagsimulang umiyak si Sofia. Niyakap ng mahigpit ni Lina ang dalawang bata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Hindi na kinaya ni Ricardo. Ang panonood mula sa malayo ay sapat na. Huwag mong subukang hawakan sila. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Natigilan si Marco. Napatingala siya. Maging si Lina ay napalingon. Ang kanyang mga mata ay nagulat. Nakatayo si Ricardo sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nakakita na ngayon ng kalinawan. Ang lahat ng pagkakamali, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit ay lumabas sa kanyang mga mata. Napalitan ng isang bagay na mas malalim, pagtatanggol, galit, at pag-ibig. Huwag kang gagawa ng kahit anong masama sa kanila, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay may babala. Kung hindi, pagsisisihan mo. Nakatayo lang doon si Marco. Sinusuri ang bilyonaryong lalaki sa kanyang harapan. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, at sino ka naman para pigilan ako? Kaano-ano mo ang babaeng yan? Tanong ni Marco. Ang boses ay nanghahamon. Hindi sumagot si Ricardo. Ngunit isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya magtatago sa likod ng pader. Hindi na siya magiging duwag. Akin sila, sabi ni Ricardo. Matigas ang boses, itinuturo si Lina at ang mga bata. At kasabay ng mga salitang iyon, humakbang siya. Isang hakbang, dalawang hakbang, pababa sa hagdanan. Bawat hakbang ni Ricardo, pababa sa hagdanan ay may bigat ng 1,000 sumpa. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Marco. Isang matalim na tingin na hindi nag-aalangan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang mas lalo siyang lumalabas sa anino ng kanyang nakaraan, handang harapin ang anumang hamon. Si Lina, yakap ang dalawang bata, ay nakatingin kay Ricardo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya akalain na ipagtatanggol siya nito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ng lahat ng pagdududa, narito ito, nakaharap sa lalaking kinatatakutan niya ng labis. At ano naman ang ibig sabihin ng akin sila? Mayabang na tanong ni Marco. Ngumunguya ng nganga. Sa pagkakaalam ko, siya pa rin ang asawa ko. Hindi na, mariing sagot ni Ricardo.
Nakatayo na ngayon sa pagitan ni Lina at Marco. Isang pader na hindi kayang gibain. Legal na hiwalay kayo. Natawa si Marco, isang tawa na walang galang. Talaga? Bakit? May papel ba kayo? Sa pagkakaalam ko, nagtatago lang ang asawa ko. At ngayon, nakahanap siya ng bagong lalaking bobo na ipagtatanggol siya. Huwag mong hamakin ang taong ito. Pabulong na sabi ni Lina, ngunit narinig ito ni Marco. Oh, nagiging matapang ka na ngayon. Tumingin si Marco kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. So ikaw pala ang bilyonaryong may-ari ng mansyong ito? Rich boy ka pala. Pero kahit gaano kakayaman, hindi mo mababago ang katotohanan na ang babaeng yan ay may nakaraan. Isang nakaraan na hindi mo alam. Alam ko na. Kalmadong sagot ni Ricardo. At hindi ito mas mahalaga kaysa sa kasalukuyan, kaysa sa kaligtasan ng mga anak ko. Natawa muli si Marco. Kaligtasan? Alam mo ba kung paano ko nalaman na nandito siya? Ang sarili mong hipag ang nagsabi sa akin. Si Clarissa. Biglang tumahimik ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason na kumalat sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo, kahit na alam niyang may kinalaman si Clarissa sa pagkalat ng impormasyon, hindi niya inakala na aabot ito sa ganito. Ibinenta niya si Lina. Ibinenta niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya para lang sa kanyang galit. Kaya huwag kang magmalinis dito, Mr. De Villa. Patuloy ni Marco. Sinasamantala ang pagkabigla ni Ricardo. Ang mismong pamilya mo, ang may gusto rin siyang mawala. Sa likuran ni Lina, marahang hinila ni Miguel ang dulo ng kanyang damit. Nag-angat ng tingin si Lina. Nakita niya ang cellphone sa kamay ni Miguel at ang bata ay dahan-dahang itinuturo ang pintuan. Naunawaan ni Lina, hindi siya natulala sa takot. Gumawa si Miguel ng paraan. Hindi ka makakalabas dito, Marco. Matigas na sabi ni Ricardo, nakakabawi na sa pagkabigla. At bakit? Tatawag ka ng pulis? E di mas lalong lalabas ang nakaraan ng asawa mo. Gusto mo ba yan? Ang iskandalo sa mga De Villa? Ngumiti si Ricardo. Isang tunay na ngiti, ngunit puno ng panganib. Hindi ko kailangan ng pulis, sabi niya. Dahil ang mga taong kailangan ko ay nasa labas na. Kanina pa. At sa sandaling iyon, may malakas na kalabog mula sa pintuan. Agad itong bumukas. 3 malalaking security guards ang pumasok, kasama ang chief of security ng kumpanya ni Ricardo. Lahat ay may matalim na tingin kay Marco. Nagulat si Marco. Nagsimula itong umatras. Ano to? Hindi niyo ako pwedeng gawin to. Sa pamamahay ko, ako ang batas. Malamig na sabi ni Ricardo. At sa harap ng mga anak ko, hindi ko hahayaang saktan mo ang sinuman sa kanila. Naramdaman ni Marco ang pait. Sinubukan nitong tumakbo, ngunit agad siyang dinakip ng mga security guards. Bibigyan ka namin ng option, Marco, sabi ni Ricardo. Pwede kang makulong sa lahat ng pananakit na ginawa mo kay Lina. O pwede kang umalis dito at hinding-hindi ka na muling magpapakita sa amin. Ngunit kung maglakas loob ka pang bumalik, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo habang buhay. Tiningnan ni Marco si Ricardo at sa wakas, nakita niya ang matinding pagbabanta sa mga mata ng bilyonaryo. Isang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Walang pagpipilian si Marco. Wala siyang magagawa. Sa huli, hinila siya palabas ng mansyon ng mga gwardiya. Naiwan si Ricardo sa sala, humihingal. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Lina. Nakita niya ito. Nakayakap pa rin sa 2 bata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nakita niya sa mga mata ni Lina. Nakita niya ang pagkabigla, ang pag-unawa, at ang isang bagay na mas malalim pa sa lahat, pasasalamat. Dahan-dahan, lumapit si Ricardo kay Lina. Ang bawat hakbang ay maingat. Tila natatakot siyang basagin ang anumang babasagin sa pagitan nila. Nang makalapit siya, lumuhod siya sa harap nila. Tumingin siya kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Lina, sabi niya, ang boses ay basag.
Patawarin mo ako. Lumipas ang ilang linggo. Ang katahimikan sa mansyon ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong katahimikan na puno ng paghilom. Walang takot, walang lungkot, kung hindi katahimikan na may kasamang pag-asa. Si Clarissa ay pinutol na ang lahat ng komunikasyon sa pamilya. Si Marco ay pinaharap sa mga kaso at ngayon ay nasa likod ng rehas. Ang kanyang paghahari ng takot ay tuluyan ng natapos. Isang hapon, habang abala si Lina sa pag-aayos ng hardin kasama ang mga bata, lumapit si Ricardo. Nakaupo siya sa bench, pinapanood ang mga ito. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya nagmamasid mula sa malayo. Naroon siya, kasama nila, bilang bahagi ng buhay na muling nabuhay sa kanyang tahanan. Nang makatulog si Sofia sa balikat ni Lina pagkatapos ng mahabang paglalaro, at si Miguel ay abala sa pagdidilig ng kanyang bagong tanim na rosas, lumapit si Ricardo. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mahinang tanong niya. Tumango si Lina. Inilapag niya si Sofia sa isang upuan at dahan-dahang lumabas ng hardin kasama si Ricardo. Naglakad sila sa pasilyo hanggang sa marating nila ang sala kung saan nagsimula ang lahat. Umupo sila sa magkabilang sofa, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagitan sa kanila ay hindi na kasing lamig. "Hindi ko alam kung saan ako magsisimula," simula ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Ang dami kong pagkakamali, Lina. Hinayaan kong manalo ang takot ko. Hinayaan kong paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Clarissa. Naging duwag ako." Tumingin siya kay Lina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng sakit na naramdaman niya. "Masakit sa akin na isipin na umalis ka dahil sa akin. Nasa panahong kailangan mo ako, hindi ako naging handa na ipagtanggol ka. Patawarin mo ako, Lina." Umiling si Lina. "Hindi niyo po kasalanan lahat. Hindi niyo po alam ang totoo." "Pero dapat ay nagtiwala ako," sabi ni Ricardo. "Dapat ay narinig ko ang sinasabi ng puso ko. Ikaw, Lina. Ikaw ang nagbalik ng buhay sa bahay na ito. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng kaayusan ay kapayapaan. Na minsan, ang kaguluhan ang nagdadala ng kaligayahan." Napangiti si Lina. "Sila po ang dahilan, sir, ang mga bata." "At ikaw?" sabi ni Ricardo, umabante ng bahagya. "Ikaw ang nagbigay sa kanila ng dahilan para bumalik ang buhay. Akala ko, ang pagiging mayaman ang solusyon sa lahat. Akala ko, ang pagkontrol sa lahat ang magpapawala ng sakit. Pero mali ako. Ang kailangan ko pala ay ikaw." Biglang tumayo si Ricardo. Lumuhod siya sa harap ni Lina. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. "Lina Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung ano ang plano mo para sa buhay mo. Ngunit kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong makasama ka. Hindi bilang katulong, hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang isang kapareha, isang kaibigan, isang ina sa mga anak ko. Kung gusto mo." Napapikit si Lina. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtatago, lahat ng takot ay biglang gumaan. Narito siya, ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. "Hindi ko kailangan ng kapalit, Sir Ricardo," sabi niya. Ang boses ay basag sa damdamin. "Sapat na po sa akin na makita silang masaya. Ang makita kang masaya." "Hindi. Kailangan ko ng kapalit," sabi ni Ricardo. Hinawakan ng kamay ni Lina. "Kailangan ko ng pagkakataon na ibalik sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa amin. Ang pag-ibig, ang kaligayahan, ang pamilya." Ibinangon na niya ang kanyang sarili. "Lina, gusto kong manatili ka. Hindi bilang Lina Reyes, ang katulong, kundi bilang Lina de Villa, ang nanay ni Miguel at Sofia, ang asawa ko." Napatingin si Lina sa mga mata ni Ricardo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang pag-ibig
na kasing lalim ng kanyang mga sugat at kasing liwanag ng pag-asa na ibinigay niya. Opo, Sir Ricardo, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay maliwanag at totoo. Opo. 1 taon ang nakalipas. Ang mansyon ng mga De Villa ay hindi na isang kahon ng yelo. Ito ay isang tahanan. Ang sala ay hindi na perpektong kaayusan. May mga laruan ng mga bata na nakakalat sa sahig, may mga guhit ni Sofia na nakadikit sa refrigerator, at may mga librong pang-adventure ni Miguel na nakasabit sa gilid ng sofa. Si Ricardo ay hindi na isang CEO na laging abala sa opisina. Madalas mo na siyang makikita sa hardin, laging may dumi sa kanyang kamay, tinutulungan si Lina at ang mga bata sa kanilang mga halaman. Ang hardin ay puno na ng buhay. Iba't ibang kulay ng bulaklak ang namumukadkad at sa gitna, may isang malaking sunflower na lumaki ng husto. Ang parehong sunflower na itinanim ni Miguel noong unang araw. Nang gabing iyon, matapos ang isang masayang hapunan na puno ng tawanan at kwentuhan, lumabas sila sa hardin. Ang hangin ay sariwa at malamig. Si Lina ay nakaupo sa bench, si Sofia ay natutulog sa kanyang lap, si Miguel ay nasa tabi ni Ricardo, abala sa paglilinis ng kanyang mga gamit sa paghahardin. Lumapit si Ricardo kay Lina, umupo sa tabi nito, at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, mahal ko, bulong niya. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga ari-arian, kundi ang pagmamahal, ang pamilya. Niyakap ni Lina si Ricardo, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, ang pamilyang ito ay isang perpektong larawan. Isang larawan ng paghilom, ng pag-asa, at ng pag-ibig na natagpuan sa gitna ng lamig. Ang tawa ng mga bata ay narinig sa buong hardin. At sa mga puso ni na Ricardo at Lina, alam nilang ang kanilang bagong simula ay kasing ganda ng pinakamamahal nilang hardin.